Hindi nakakatulong ang inis at galit sa taong may sakit. Hindi siya agad gagaling. Amen? Kamukha po, naalala ko, isang Sabado, very busy po ako. Magmula umaga, sunod-sunod po yung aking mga misa. Pagkatapos sa parokya, merong misa ng patay, may misa ng 40 days, meron pa akong kinounseling, meron pa sa inyo mga tumatawag sa akin, nagme-message. I try my best to answer them all. And after all of those things, gagawa pa ako ng homilya. Titingnan ko muna yung homily video po natin, i-edit ko siya, i-upload sa Facebook, sa YouTube. Pagkatapos po nun, pupunta na ako sa mga baryo, sa mga chapel, magmimisa na naman ako. Wala naman po akong driver, ako mismo nagdadrive pa. Pagdating ko na po doon sa isang baryo, gabi na, sumalubong itong mga nagseserve sa akin. Sabi nila, Father, emergency po. Tinatawagan po namin kayo kanina pa, kaya lang nagmimisa kayo. Anong nangyari, sabi ko? Meron pong taong may sakit, pinauwi na po, galing ng hospital. Sabi ng doktor, wala na daw po. Pwede nyo po bang isingit sa schedule nyo? I-anoint nyo po. Nainis po ako. Kasi sabi ko sa kanila, may isa pa akong misa. Malilate ako sa misa ko. Gagabihin na ako. Kailan po? Sabi nila. Nagmamadali po. Sige na po, parang awa nyo na. So kahit na mabigat po sa akin, pagkatapos ng misa, umuulan pa naman, sige, pinuntahan namin. Nagmamadali po ako, pupuntahan namin yung may sakit. Nilalabas ko pa lang yung aking sasakyan, merong nakabara na nagtitinda ng fishball. Nagmamadali na yung pare. Sabi ko, ano ba naman yan? Kung kailan ako nagmamadali, meron pang pumipigil sa akin, tinatraffic pa ang aking sasakyan. Lalo po ako naiinis, lalo ako nagagalit. Ayun, pinalis, sige. Lalo na ako nalate. Pagdating pa namin kung saan yung may sakit, walang ilaw doon sa daanan, doon sa kalsada. Napakadilim, umuulan, nag-flashlight kami, nakita namin, medyo baha pa. Lalo na naman ako nainis. Diba naman yan? Nagmamadali na ako, umuulan, baha pa, napakadilim. Pagdating ko po doon sa bahay, nandun po yung pamilya. Yung may sakit, nasa sahig. Mayroon po siyang tabo, parang nagsusuka na po. At bago ako nagdasal, parang kinurot ako ng Panginoon. Sabi niya, alisin mo yung inis mo, alisin mo yung galit mo. Bakit? Kasi pinaalala sa akin ng Panginoon, kung ikaw yan, gusto mo ba yung magdadasal sa'yo, yung pari, naiinis, nagagalit? Alisin mo yung inis mo, alisin mo yung galit mo. Tulong mo na lang sa tao na yung huling sandali niya dito sa mundo, makikita niya yung mukha ko. Na yung huling sandali ng kanyang buhay, ng kanyang paghihirap, bigyan mo naman siya ng karanasan, ng ginhawa, ng pag-asa, ng kapayapaan. Yung maranasan niya, hindi masama, hindi masakit, kung hindi mabuti. Kaya nga po, talagang nagdasal ako, pinakadasal ko yung taong yun. Na hindi nagmamadali, I tried my best na pinaramdam ang pagmamahal ng Diyos doon sa kalagayan niyang nahihirapan siya. And I remember also this line from the prophet Ezekiel, who God is, that our God is a God who binds up wounds. Ang ating Diyos ay isang Diyos na nagpapagaling. Kaya nga, kapag ikaw, nagiging instrumento ka, daan ka, para gumaling at bumuti ang mga tao, ay nakakamukha mo ang Diyos. Yan yung nakalimutan itong mga Pariseo. May taong may sakit. Ang tagal-tagal na, tuyo yung kanyang kamay. Imbis na pagalingin, imbis na tulungan, pinabayaan. At ano pa yung attitude nila? Puno ng inis, puno ng galit sa ating Panginoon. Paano siya gagaling? Paano gagaling yung may sakit? Kung ganyan yung pinapakita nila, kung ganyan yung kanilang pinaparamdam, hindi talaga gagaling. Pero salamat sa Panginoon, nandoon siya. Dahil pinaranas niya, pinakita niya, ito ang ginagawa ng Diyos. Nagpapagaling, nagpapabuti. Kahit na ano paman ng attitude ng mga tao, gagawa at gagawa ng paraan ng Diyos para pagalingin ang tao, para ibalik ang kanyang mabuting kalagayan. Yan nga po, as I have said, gentle reminder. Pag merong may sakit, hindi nakakatulong,
na tayo po ay puno ng galit at inis. You may have your own reasons bakit kayo'y naiinis, nagagalit pag may taong may sakit sa inyong pamilya sa bahay. Baka nagagalit kayo, naiinis dahil alam ko naman mahirap nag-aalaga sa taong may sakit. Makulit mga yan. At sila din mismo, mahirap ingatan, mahirap alagaan. Maaaring naiinis din po kayo, nagagalit dahil nauubos na ang inyong pera. Hindi nyo alam kung saan kayo kukuha, pambili ng gamot. Hindi nyo alam kung saan kayo kukuha ng pera. Pag talagang emergency na, ipapasok mo na naman sa hospital. Merong mga iba naiinis, nagagalit, alam ko, dahil na-frustrate sila. Ginagawa ng lahat, wala pa rin nangyayari. Hindi nag-i-improve yung health. At alam ko din, merong mga iba sa inyo naiinis at nagagalit dahil yung taong may sakit, may atraso sa inyo. May ginawang kasalanan. Maaaring tatay mo yan, nanay mo yan. Dati, inaabuso ka, nilalait ka. Ngayon, siya naman yung nahihirapan. Gusto mong gumanti. O kaya, baka asawa mo yan. Alam mo, niloko ka. Kung kailan may sakit na, diyan bumabalik. Nagpapaalaga sa'yo. Gusto mong gumanti. Kaya naiinis ka, nagagalit ka. But I tell you, my dear friends, when you take care of sick people, no matter what they have done to you, you are becoming like God. And God will bless you for that. Be merciful as God is merciful. And remember, darating din ang araw, ikaw din, magkakasakit ka. Ikaw din, malalagay sa ganong kalagayan. Ikaw din ay mahihiga, mararatay sa kahinaan. Kaya nga, yung iyong pinapakita sa may sakit na kabutihan, huwag ka mag-alala. Ibabalik din ng Diyos yan. If you become merciful to the sick, someday, if you experience sickness, you will also experience mercy. If you become good to the sick, someday, if you become sick, you will also experience the goodness of God. Ang mabilis na makakapagpagaling sa may sakit ay yung iyong pagtrato sa kanila. A good and loving environment will help them to be healed quickly.